sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong nagkaroon ng assassination attempt kay dating Pangulong US President Donald Trump. Sabi niya, "The voice of the people must always remain supreme." Para mabigyan lang ng kahalagahan na ito, Ka-Eric, gaano kahalaga ang boses ng taong bayan? Bakit nabanggit din ito ni PBBM? Kumbaga, aminado siya na ang boses ng taong bayan ay mahalaga. Bagamat questionable pa kung sa kasalukuyan dito sa bansa, na nandyan pa rin ba yung kapangyarihan na rin yan o sinusuppress? Pero ano ba ang sinasabi, lalo na sa konstitusyon, na ikaw ay mahilig din na magbasa sa ating konstitusyon? Ay, muntik na kung mapabulanghit ng tawa, no? Gusto ko sanang tanungin si Brother Admar, Brother Jade, no? Kung kay BBM ba nanggaling yung statement kayo. Hindi ko lang alam. Kasi nasa Twitter post niya mismo. Nung, official post. Official post niya. Ito nga yung kinumpara yung kanyang naging pahayag sa pahayag ni PRRD. Makikita mo, mas malaman yung pahayag ni FPRRD. Ito nga, sabi niya, "The voice of the people must always remain supreme." Kahit siya, aminado siya, di ko lang alam kung kasalukuyang nangyayari. Ayun. Gaano kahalaga ang boses ng taong bayan? Bakit sinasabi na makapangyarihan ang boses ng taong bayan, Ka-Eric? Sapagkat ang kapangyarihan ng pamahalaan at pagbubuo ng tungkulin ng pamahalaan na nakasaad sa batas, sa tradisyon, kasaysayan at mga kaganapan ng lipunan nanggagaling po sa desisyon at kapangyarihan ng mamamayan. Ang hawak na kapangyarihan ng mga pangulo ng bansa in a democratic society like the Philippines, Brother Jade, Brother Admar, yan ay delegated power. Coming from the sovereign power, na ang sovereign power ay ang taong bayan. So kung totoo at hindi tagos sa ilong at lagos sa kanyang tainga at bibig, ibig sabihin hangin lang ito na gusto niyang ilabas, kung hindi naman nanggagaling sa isipan at puso ni Marcos Jr., ay tama po sana siya. Kaya nagamit ako ng word na sana. Sapagkat napakahalaga sa demokrasya, ang supreme voice of the people must always be heard and given importance. Kasi kung ginagawa niya yan from day one, since June 30, 2022, na nag-assume siya noon time, at totoo ang kanyang paniniwala, the supreme voice of the people is the foundation ng kanyang pamumuno, hindi sana nagkaletse-letse at nagkaroon ng maagang pagkalugmok ang ekonomiya, kaguluhan sa politika at pagkabulid sa napipintong digmaan sa China sa sulsol ng Amerika kung pinapakinggan niya ang sentimiento, hinanakit, hinanaing at mga pahayag ng taong bayan at hindi sana nagkaroon ng paglusob at pananakit, pagwasak sa worship and religious compound sa Kingdom of Jesus Christ na kanya pang ginagarantiyahan na yun daw ay tama at sumusunod sila sa batas. Kung nakikinig siya, si Marcos Jr., sa kanyang sinasabi at pinabasa niya paulit-ulit ang mga binabanggit niya, the supreme voice of the people is very important in governance, di sana hindi niya hinayaan ang mga paglabag sa batas. Hindi niya hinayaan ang pangyayaring ito na kung saan ang mamamayan ay nagkakawatak-watak at ang kabuhayan, kahirapan at pagkawala ng tiwala ng mamamayan sa gobyerno ay nagaganap dahil sa kanyang failed leadership because of absence of his acceptance to give premium sa sinabi niya doon sa Twitter niya na the voice of the people is always supreme. Kung makapangyarihan ito, hindi dapat ito supilin. Kasi nga, kumbaga, nagmumula ang kanilang kasalukuyang kapangyarihan mula sa taong bayan. Nagsalita po ang taong bayan, makailang beses na nagkaroon ng kaliwat kanan ng mga survey, ang ilang mga kilala at respetado mga survey firms. Tinanong ang taong bayan. Ito, hindi talaga ito politika na tanong Kasi siguro magko-question ka pa kung survey sa kung sino ang iboboto mo sa darating na halalan, senador man yan or sa pagka-presidente. Ito po, tinanong ang taong bayan sa latest June 17 to 24 na survey ng Pulse Asia sa 2,400 na mga respondents edad 18 anyos pataas. Tinanong sila, ito yung particular na tanong sa kanila, sa mga sumusunod na isyong pambansa, pakisabi ng ang hanggang 3 isyong dapat aksyonan agad ng administrasyong Bongbong Marcos Jr. Maaari kayong magbanggit ng iba pang wala sa listahan. So tinanong sila. At ang nangunguna po dito, mga kapartner, eto po. Pakinggan po natin at tingnan ninyo kung ano ang ginagawa ng ating pamahalaan. Kung nandoon ba ang pagtutok para masolusyonan ito mga
pangunahing inaing na ito. Ang top 5, ito po yung magkakasunod. Unang-una, 72% doon sa 2,400 na mga respondents sa buong bansa na tinanong ng Pulse Asia, controlling inflation. Pag-control, pagbigay ng solusyon na hindi na lumobo pa, tumaas pa ang presyo ng mga bilihin. Ito kasi yung malapit sa sikmura ng mga tao. Sunod, yung pagtataas ng halaga ng sahod ng mga manggagawa. Kasi nagiging domino effect na ito, di ba, Ka-Eric? Tama. Kasi minsan, dahil nga mataas yung presyo ng mga bilihin, iisipin nila, yung pera nila, hindi na kaya na bilhin ng marami pa. So, gusto din nila na tumaas yung kanilang sahod din. Ito pa, mapababa ang kahirapan ng mga Pilipino. Magkakaugnay itong lahat. Kasi kung patuloy na mataas ang presyo ng mga bilihin, hindi na nila kayang ma-access ito kasi nga yung kanilang sahod ay hindi rin tumataas, nagiging walang silbi. So, nagiging tingin nila siguro sa kanilang sarili, nagiging mahirap na sila. Pwede. Kasi pahirapan na sa kanila, di ba? Meron pang recent survey na umabot ng ilang oras, 40, more or less 50 hours ang ginugugol ng isang manggagawa dito sa Pilipinas para lang matiyak yung maibigay niya sa kanyang pamilya. Pang-apat po, creating more jobs. Di ba? And pangatlo, fighting graft and corruption sa ating pamahalaan. Ito po yung top 5. Masasabi natin, Ka-Eric, magkakaugnay ito lahat eh. Exactly. Diba? Kasi pwede naman na hindi taasan ng sahod, basta accessible yung mga bilihin. Tama. At maganda yung pinunto, Brother Jade, ni Brother Admar. From the survey, these are not political issues. These are socio-economic issues. Ibig sabihin, kabuhayan po ito. At napakaganda po ng unang sagot na mayoriya, 72% ng mga Pilipino, ay nababahala ng sobra sa pagsirit pataas ng presyo ng bilihin, pagkain, bigas, mga kailangan para sa serbisyo sa tubig, kuryente. We have the highest na bayarin sa kuryente at pati sa tubig in the whole of Asia. So meaning to say, kasabay po ng pagbagsak ng value ng peso, which is devaluation, almost 60 pesos, $1 ang equivalent ng peso natin, ay wala nang halos katumbas na halaga sa bilihin, ay ang pagsirit ng presyo ng bilihin. At ang resulta niyan, lalawak ang tinatawag nating magkakaroon ng involuntary hunger incidents. Last March, Brother Admar, Brother Jade, bago ang survey ng Pulse Asia na ito, ay nagkaroon ng survey din ang isa pang survey firm, SWS. At sinasabi nila, 19.8% ang incidence of poverty, hunger, related sa kahirapan. I-translate sa datos. Yan po ay mga mahigit 2.8 million Filipino families times 4. That means mahigit 10 million Filipinos a day ang hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. That was 4 months ago, bago itong survey ng Pulse Asia. So tama ang binabanggit na Brother Admar. Dugtong po ito. Survey sa inflation, ang reaksyon tungkol sa kahirapan, kawalan ng sahod na bastante, kulang na trabaho, at ang pangungurakot sa gobyerno, lahat ng ito ay humihila pababa sa gobyerno ni Marcos, not because may rally ang maisog, but because these are real sentiments of the people na ini-ignore at hindi sinusolusyonan ni Marcos Jr. since na siya'y umupo. Top 5, yung 72, controlling inflation, 44%, increasing the pay of workers, sahod. Reducing the poverty of many Filipinos, 32%, creating more jobs, top 4, 30%, fighting graft and corruption is in government, 22%. Ito, top 6, 20% din ito. Addressing the problem of involuntary hunger. Magkakaugnay pa rin yan. Diba? Providing assistance to farmers, including selling their products. Ayun, agrikultura. Sa usaping agrikultura, mamaya, pag-usapan natin yan. Promoting peace in the country, 13%, and fighting criminality. Pwede nating paghaluin ito eh. Ay, isa lang. Itong dalawang ito, kasi kung meron kang paglaban sa kriminalidad, nagpo-promote ka ng kapayapaan sa bansa. So, kung isusuma mo yan, kung idudugtong mo yan sila, nasa 24% ang nagsasabi na ganyan. Tapos, nasa top 10 siya. Kabilang siya sa top 10. And enforcing the law on all, whether influential or ordinary people, 9%. Law enforcement. Tapos, yung mga mas maingay sa media, mas maingay, mas nabibigyan ng pansin, like kagaya sa pagbabago ng konstitusyon
'di ba? Last first part ng Ng year, ng taon, 'di ba? January to March, grabing buwelo. 1% lang. So, hindi Okay. talaga siya interest ng taong bayan, Brother Jade, Brother Yung Mar. pagdepensa sa integridad ng Philippine territory against foreigners nasa Anong porsyento? 5% lang. 5% lang. 'Di ba? So kumbaga, ang kabuuan, ang nangunguna po is yung malapit sa bituka ng mga tao, 'di ba? Ng publiko. Kasi ito yung ito yung simpleng explanation sa kanila kung bumubuti ba ang ekonomiya or masababang ekonomiya. Bagamat naririnig natin maganda ang ekonomiya natin, pero kapansin-pansin dito sa survey ka Eric, pati ang mga nasa class ABC Yun ang na mga maituturing natin mataas-taas na antas ng pamumuhay. mataas na ang antas sa pamumuhay, mataas din ang porsyento na nakuha na nagrereklamo din sila sa Inflation. inflation. Ilang porsyento may gastos? 64%. Mataas yun. Overwhelming majority yun, Brother Jade. Oo, 73% Ng class sa ABC. Class D, 74% sa E. At ang nangunguna na nagsabi na dapat tugunan ng pamahalaan ng problema sa inflation ay una, Mindanao, 77.